Reputasyon, Part 30. Sunod-sunod na ring ng bell ang narinig niya mula sa pinto at tila ba nagmamadali. Sinulyapan niya ang orasan sa side table. Mag-aalas 11 na ng gabi. Ano naman gagawin ni Rafael sa ganitong oras? Tanong ni Samantha at tumayo mula sa pagkakahiga sa kama at naglakad palapit sa pinto. At natigilan siya nang nasa harapan na siya ng pinto. Ewan niya pero bigla siyang kinabahan. Pakiramdam niya hindi si Rafael ang nasa labas. Dahil hindi pumupunta si Rafael ng ganoong oras. Isa pa, tatawag o magte-text ito kung pupuntahan siya nito sa unit nito na pinahiram sa kanya. I know you are there, Samantha. Open this fucking door and talk to me. Galit na boses ng nasa labas ang narinig niya kasabay ng sunod-sunod na pagpindot sa doorbell ng pinto. Natutup niya ang bibig nang marinig ang pamilyar na tinig. Hindi siya maaaring magkamali. Hinding-hindi niya makakalimutan ang boses na yun. Samantha, please, let me in. Ace. Anas niya at napatulo ang luha niya at wala sa loob na hinaplos ang tiyan na tila ba may nararamdaman na siya roon. Samantha, please let me talk to you. We need to talk. We need to fix this together. Pagsusumamo ni Ace, nananatiling nasa labas. Ace, bulong ni Samantha. Miss na rin niya si Ace at aaminin niyang kailangan niya si Ace. Kailangan nila ng magiging anak niya si Ace. Pero paano na ang pamilya ni Ace? Saka na niya iisipin muna yon. Hahayaan na muna niyang makita si Ace kahit ngayon lang at kahit saglit lang. Samantha, please. Pagsusumamo pa rin ni Ace. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Kaagad tinulak yun ni Ace pabukas. Muntik pa siyang tamaan sa pag-aakalang marahil ni Ace na isasara niya muli ang pinto. Oh my God, Samantha! You scared me! Bungad ni Ace at hinila siya payakap. I miss you, Samantha. I miss you so much. Habang nakayakap ng mahigpit sa kanya, pumatak ang mga luha niyang kanina pang pinipigilan at gumanta rin ng mahigpit na yakap kay Ace. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Ace nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya at hinawakan siya sa mukha. Do you miss me? Sunod-sunod na tango ang sagot ni Samantha habang panitulo ng mga luha niya. Oh God, Samantha. Don't cry. I'm sorry, Ace. I'm sorry, Ace. Sorry talaga. Umiiyak na sabi ni Samantha at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap kay Ace. Walang araw at gabi na hindi niya iniisip si Ace. Laging tinatanong sa sarili kung kailan kaya niya ito muling makikita at mayayakap muli. Halos gabi-gabi siyang umiiyak dahil miss na niya si Ace at wala siyang ibang hangad kundi ang muling makasama ito. Matapos siyang pakalmahin ni Ace sa pag-iyak, naupo sila sa sofa at kaagad pumunta si Ace sa may kusina. Kumuha ito ng tubig at iniabot sa kanya. Uminom ka muna. Kanina ka pa umiiyak dyan. Malambing na sabi ni Ace at ngumiti. Nagtatalo na naman sa tuwa ang puso niya nang muling masilayan ang matamis na ngiti ni Ace na lalong nagpapagwapo rito. Pero hindi matago ang pangingitim sa ilalim ng mga mata na tila tulad niya hindi rin ito makakatulog ng maayos. Napansin din niya ang tila pagliit ng katawan ni Ace, ang tila pagbabawas ng timbang nito. Marahil hindi rin ito makakain ng maayos. Napakagatlabi siya dahil tila siya ay nakonsensya. Dahil sa kanya naging problemado si Ace.
dahil sa ginawa niyang pag-alis sa San Roque. Salamat. Nahihiyang sabi ni Samantha nang maubos ang laman ng tubig ng baso. Naupo naman sa tabi niya si Ace. Hanggang kailan mo ba ako balak taguan? Seryosong tanong ni Ace at sinulyapan siya nito at ibinaba ang baso. I'm sorry, Ace. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko at kung... I know. Pero sana man lang, sa akin ka tumakbo at hindi kay Rafael. Sagot ni Ace. Nahimig niya ang hinanakit. Nagyuko siya ng ulo dahil nahihiya siya rito. Pero wala naman talaga siyang choice. Hindi siya maaaring manatili sa San Roque. At hindi siya pwedeng tumawag at humingi ng tulong kay Ace dahil ayaw na niyang madamay ang pamilya niya. Naipit siya sa sitwasyon. Kahit na alam niyang kung tumakbo siya kay Ace ay hindi siya nito pababayaan. Lalo na't dinadala niya ang anak nila. Paano mo nalaman nandito ako? Nahihiyang tanong ni Samantha. Kung hindi pa ako nagmakaawa kay Rafael, hindi niya sasabihin sa akin. Sagot ni Ace at napakagatlabi siya. Nagkita kayo? Alanganing tanong ni Samantha. Naisip kasi niyang baka nag-away ang dalawa. Pero wala naman siyang nakitang anumang pasa sa mukha ni Ace. Marahil naging maganda naman ang pag-usap ng dalawa at hindi umabot sa sakitan. Yeah, sa bar. And I know naman na wala kang ibang malalapitan kundi si Rafael. Sabi ni Ace at hinawakan siya sa kamay. Please, Samantha, stay with me. Ipaglalaban kita. Ihaharap kita sa pamilya ko sa buong San Roque. Hindi mo kailangan magtago rito. Hindi mo kailangan magtago sa akin. Seryosong sabi ni Ace. Pero Ace, paano si... Kilala ko sina mama at papa. Sooner or later, matatanggap din nila. Pero malaki ang galit nila sa pamilya ko. Lalo na kay Ate Lorraine. Naging kasangkapan lang ang Ate Lorraine mo ni Mrs. Ontiveros. Kung tutuusin, wala siyang kasalanan. Nadamay lang kayo. I need you, Samantha. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Halos ikamatay ko nang malaman kung mag-isa kang umalis sa bahay niyo without any trace. Halos nalibot ko ang buong San Roque sa paghahanap sa'yo. Andito ka lang pala sa San Fernando. I'm sorry, Ace. Hindi ko na uulitin. Talagang hindi na. Sa palagay mo pakakawalan pa kita. Hindi na kita hahayaang mawala sa tabi ko kaya kahit gusto mo pang takasan, hindi ka na makakatakas pa. I won't let you go again. Kung kinakailangan ikulong kita sa manta, gagawin ko. Sabi ni Ace na may himig ng pagbabantaan at tila naghahatid ng kilabot at excitement sa katawan niya. Ace, hindi na rin naman ako mawawala sa tabi mo. Ayoko na. Hindi ko kaya. Ang umiiyak na sabi ni Samantha. Hinawakan siya ni Ace sa mukha. Don't cry. It's killing me. Malambing na sabi ni Ace habang pinupunasan nito ang mga luha niya sa pisngi. I love you, Samantha. Bulong nito at tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Hindi naman na siya tumanggi pa. Gumanti siya ng mas mainit na halik kay Ace. He miss him so much. Walang gabing hindi dinarasal na sana'y muling mayakap at mahagkan si Ace. Naramdaman niya ang unti-unting paghiga niya sa sofa kasunod si Ace. At alam na niya ang susunod na mangyayari kung sakaling magpadala siya sa sitwasyon. Maaaring may mangyari sa kanila ni Ace sa sofa mismo ni Rafael. At nakakahiya ang bagay na yon. At isa pa, she's pregnant. Kahit alam niyang hindi pa naman masasaktan ng bata sa sinapupunan niya, nais niya muna sanang sabihin kay Ace ang sitwasyon niya ngayon. I miss you, Samantha. He breathed and buried his lips on her neck
habang naglalakbay naman ang mga kamay nito sa katawan niya na tila sinisiliban na sa bawat haplos ni Ace. She moaned again and again. Nais niyang tumutol pero nanghihina ang katawan niya. Tila may sariling isip ang katawan niya na sumusunod sa bawat haplos at halik ni Ace. God forgive her dahil hindi niya magawang pigilan ang nangyayari sa kanila. Halos 1 buwan na rin mula nang huling may nangyari sa kanila ni Ace. Kaya marahil ganito sila kasabik sa isa't isa. Oh God, Samantha. Bulong ni Ace nang maghiwalay ang kanilang mga labi at nakatunghay sa kanya ang gwapong-gwapong mukha ni Ace na magulo na ang buhok at halos magbanggaan ang kanilang mga dibdib dahil pareho silang habol ang kanilang paghinga. Ace. Tawag niya rito at sinuklay ang daliri sa malambok nitong buhok. I love you. I love you more, Samantha. But first, we can't do this here. It's kinda awkward. Alanganing sabi ni Ace na kinatawan niya ng malakas. Hindi ni Samantha mapigilan ang pagtawa sa sinabi ni Ace dahil siya din yun ang nasa isip. Tumayo ka na dyan. Hindi magbabago ang isip ko. I won't take on or Elsa pa. Anong malay natin kung dyan din gumagawa ang mag-isawa na yun? Natatawang biro ni Ace at tumayo mula sa pagkaibabaw sa kanya. Nanatili naman siyang tumatawa sa sitwasyon nila. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang makaupo na nang ayos at ang kanyang mga damit na halos nahubad na rin naman. Uuwi na tayo ng San Roque, Samantha. Seryosong sabi ni Ace at liningon siya. Nanatili siyang walang kibo ng ilang saglit at ngumiti. I'll go with you, Ace. Kahit saan, sasama ako. Okay ka lang ba? May pag-aalalang tanong sa kanya ni Ace nang makarating na sila ng Bienvenida Resort. Kanina pa kasi nakaparada ang kotse ni Ace sa loob ng resort pero hindi pa niya makuhang kumilos pababa. Tila siya natatakot pa rin. Samantha, I'm here. Sabi nito at hinuwakan siya sa kamay. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Kung ano man ang kinatatakot mo, andito ako. Hindi kita pababayaan. Napangiti siya sa sinabi ni Ace. Alam naman niyang hindi siya pababayaan ni Ace. Hindi sila nito pababayaan. Sila nang magiging anak nila. Salamat. Bulong niya at hinaplos ang gwapong mukha nito. Let's go, para makapagpahinga ka na. Tumango siya rito at pinuksan ang passenger seat. Sabay na silang bumaba ng kotse ni Ace. Malalim na ang gabi, kaya halos wala ng tao sa labas ng resort. Marahil nagpapahinga na. Nilanghap niya ang simoy ng hangin. Ramdam na niya na nasa San Roque na siya. Namiss mo ba ang dagat? Tanong ni Ace at kinawit siya sa bewang. At naglakad papunta sa cottage nito. Sobrang miss na miss ko. Sagot ni Samantha at kinawit ang kamay sa braso ni Ace. Pagdating sa cottage, tumambad sa kanya ang medyo magulong silid. Kahit hindi na niya itanong, alam na niyang sa cottage tumutuloy si Ace. Kung bakit, at tila alam na niya ang sagot roon. Oops, sorry. Medyo magulo. Nahihiyang sabi ni Ace sabay hawak pa sa batok. Ngumiti siya at kinala ang buong silid. Napansin niya ang may karamihang bote ng iba't ibang alak sa mesa na nagkalat. Sinulya pa niya si Ace. Well, Samantha, I was in hell. Seryosong sabi ni Ace. I know. Malungkot na sabi ni Samantha at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry. Bulong niya habang nakayakap ng mahigpit kay Ace at nais tumulo ng mga luha.
Alam niyang kasalanan niya kung bakit nahihirapan si Ace. Kaya nais niyang bumawi rito. Nais niyang iparamdam na hindi na siya mawawala sa tabi nito. Hinding-hindi na sila maghihiwalay. Alam niyang ipaglalaban siya ni Ace at ganoon rin ang gagawin niya. Paninindigan niya si Ace at hindi papansinin ang mga tutol sa relasyon nila. Hindi na niya iisipin kung ano ang sasabihin ng iba. Tutal matagal na siyang nahusgahan ng buong San Roque. At kahit anong pagpapaliwanag pa niya, hindi rin naman magbabago ang tingin sa kanya. Ang mahalaga ngayon ay si Ace at ang magiging anak nila. Wala kang kasalanan. Sagot ni Ace at hinalikan siya sa buhok. Kumalas siya sa pagkakayakap at tiningala ito. Ace, can I have this night? Lakas loob na sabi niya. You don't need to ask. Mabilis na sagot ni Ace at naramdaman ang pag-angat ng mga paa niya sa sahig. At mapusok siyang hinalikan sa mga labi. Gumanti naman siya ng kasing init ng halik ni Ace. Alam niyang kung may mangyayari sa kanila ni Ace ngayon, kahit paulit-ulit pa, hindi naman nila masasaktan ng bata sa tiyan niya. Pagkatapos nito, sasabihin na niya kay Ace ang tungkol sa pinagbubuntis niya ang magiging anak nila. Kinabukasan, mabigat ang mga mata niyang nagmulat at tila hindi pa niya alam kung nasaan siya. Gumalaw siya at napansin ang puting kumot lang ang tumatakip sa katawan niya. Isama pa ang pananakit ng katawan niya, lalo na ang ibabang bahagi noon. Ilang beses siyang napapikit ng mga mata nang mapansin si Ace sa may kusina. Wala itong damit pang itaas. Tanging boxer short lang ang suot nito at kitang-kita niya kung gaano kaganda ang katawan nito. Napangiti siya at tila kung ano na naman ang pumasok sa isip niya. Naalala tuloy niya na ilang beses ba niyang inangkin si Ace kagabi. Kung hindi lang yata nakatulog, baka hindi sila titigil ni Ace. Namiss kasi nila ang isa't isa, lalo na siya. Namiss niya ang ginagawa ni Ace sa katawan niya. Lumlalim lalo ang ngiti niya sa mga labi at naramdaman ang pang-iinit ng mukha niya. Ang aga-aga kung ano ang iniisip niya. Bakit kang umingiti? Nagulat siya nung marinig si Ace. Nasa harapan na pala niya ito at hindi man niya namalayan ang paglapit nito. Iba kasi ang iniisip niya. Wala. Nahihiyang sagot ni Samantha at hinila ang puting kumot para takpan ang katawan. Nakita ko na lahat yan. Bakit mo pa itatago? Piro ni Ace at hinila ang kumot. Napatili siya at pilit hinihila yon kay Ace. Pero mas malakas si Ace sa kanya. Kaya naman, naalis yun ni Ace sa katawan niya at nalantad ang hubad niyang katawan. Ace naman. Nahihiyang sabi niya at hinila ang unan para takpan ang katawan. Kagabi halos ipagduldulan mo sa akin yan. Mamaya naman, kumain muna tayo. Nahihiyang sabi niya. Well, sige pagbibigyan kita. After natin mag-breakfast, ikaw naman ang... Ace! Hiyaw niya at binato rito ang unan at hinila ang kumot. Naughty, humanda ka sa akin mamaya. Always ready, master. Nakangiting sagot ni Samantha habang binabalot ang katawan sa puting kumot. Ready na ang breakfast. Sabi nito at bigla siyang binuhat. Nagtitili siya sa gulat. Ace, ibaba mo ko. Tumatawang sabi ni Samantha. Wala kang kabigat-bigat. Need mo kumain ng marami. You lost some weight. Sabi ni Ace nang maiupo na siya sa silya. Ikaw din naman eh. Sagot niya at tinignan ang nakahandang bacon egg and toast bread, juice, coffee and some fruits. Kailangan mong kumain ng marami para mamaya tatagal ka.
Biro ni Ace sa kanya habang nilalagyan ng bacon ng plato niya. Ikaw din, sagot ni Samantha. Habang kumakain, panikwento si Ace tungkol sa mga nangyayari noong wala siya sa San Roque, kung saan-saan siya hinanap nito at kung kani-kanino siya nito pinagtanong. Ay salute Rafael, he is a good man. Hindi kanya pinabayaan. Yeah, kung hindi niya ako nakita noong araw na yon, ewan ko kung anong mangyayari sa amin. Sa amin? Ulit ni Ace sa sinabi niya. Sinong sa amin? Tanong ni Ace habang nilalagyan siya ng prutas sa plato. Hindi si Samantha kaagad nakaimik. Hindi niya alam kung ngayon na ba niya dapat sabihin ang tungkol sa baby o ano. Sinong kasama mo nung makita ka ni Rafael? Seryosong tanong ni Ace sa kanya. Napakagatlabi siya at ibinaba ang kobyertos na hawak. Ace, kasi may dapat kang malaman. Simula ni Samantha. Nakita niya ang paglalim ng kunot sa noo nito at pagseryoso ng mukha na tila ba pag nagkamali siya ng isasagot ay magwawala ito. Ano yun? Walang ekspresyong tanong ni Ace. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Just say it. Ace, kasi that day noong nakita ko ni Rafael sa San Fernando, I don't remember really, but sa pagkakaalam ko, hinamatay ako doon. What? Why? Kunot na ang tanong ni Ace. Si Rafael ang nakakita sa akin at dinala ko sa ospital. At doon, kasi... Ano kasi? What happened? Tanong ni Ace na hinihintay ang sagot niya. Napakagatlabi siya at humugot ng malalim na paghinga. Nalaman ko sa ospital na hindi niya magawang ituloy habang titig na titig sa kanya si Ace at hinihintay niya ang sasabihin nito. Buntis ako, Ace. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.